Tayo. Kaya yung sinasabi ko na diet na walang sagrama, isang kanin. Tapos isang order na pork steak. Pork steak? Basta basta yun. Talagang ramdam ko yung gutom eh. Legs at saka chest kasi yung inupakan ko kanina. Kaya ganon yun. Gulay sana yung trip ko. So yung gulay yan, pakbet naman yung ginisa rin yun sa mantika. Kaya ganon. Tapos ito, mahiwagang paksiw. Para maiba naman, flying fish muna tayo ngayon. Nagsawa na ako sa isang pirasong bangus or tilapia. Dito tayo sa flying fish, marami, tatlo. Mali pa yung bilang ko. Okay, let's go. Ayun na. Meron ko isang kanin backup. Pakiramdaman to eh. Kung solve na sa isang kanin, pwede na. Pagka medyo kulang, extra counter. Kulang ha. Nahalong taba ay isama ko na rin yun. Yun. Ito. Ayun dun sa chismis na napanood ko sa isang influencer o expert. Hindi daw mapaprocess yung mga kinakain natin kung walang fats. Kaya kailangan daw talaga ng katawan natin ng fats. Kaya ngayon, I know na. Dati parang tinitira-tira ko pa yun, iniwan-iwanan ko pa yun. Ngayon, wala nang tira-tira na taba. Kasi tayo kapag ibang isda yung upakan natin, medyo may matinik. Alas pa yung iba yung tinik, kaya hindi pwede bara-barahin pagkain. Hindi ko guys, bangus ko sa malambot tinik ko yun. Yung parang ito, papakin ko yung ulam ko para maubos ko agad, tapos masabay ka ubos sa kanin para hindi na extra rice. Yan. Matukan talaga kita pagka umamba ka rito. Antay ka. Bawal makulit dito. Hindi kayo mapalis ting-ting.
Ako, nagpa-fasting din pala ako, pero ano lang, pag nasa duty, 24 hours is duty ko para mag-fasting ko na last kain ko sa gabi bago mag-alas 7, tapos kasunod kong kain kinabukasan para bago mag-alas 12 o alas 12. Tapos pagdating ng mga alas 6 ng gabi, kakain ako ulit, tapos alas 12 ng madaling araw. Tapos alas 6 ng umaga, mga alas 4, alas 5, bago mag-out sa trabaho, kakain ako ng itlog at saka oatmeal, minsan kamote, minsan with bread. Para meron din akong sapat ng energy para sa pagbubuhat. Kasi galing duty kasi, wala ako rito, lutuin ko lang yung ulam ko, tapos yun na, diretso na ako gym. Bago kakain ulit, bago tulog, parang yung interval o yung gap, every 5 to 6 hours o 5 to 7 hours. Yung kain ko. Yung tapos yung fasting, bali, papatakin ng ilan ba? 3 sa 24 hours, 4 pala. Dalawa sa ganito pa bago matulog, gawang kain. Kasi pagkakaintindi ko kasi dun sa fasting kasi, tinuturuan natin yung katawan natin na gamitin yung body parts bilang source of energy. Kasi nga, wala kang ipinasok ng mga bagong energy, ng bagong pagkain na pinakamabilis niyang gamit, kagaya ng carbs. So, pagka may carbs ka kasi yun yung gagamitin kasi yun daw yung pinakamabilis na magamit na energy. Parang step by step daw kasi yan. Pagka ubos na yung carbs, fats, pagka ubos na yung fats, doon na tayo papasok sa galing naman sa protein, kaya yun yung resulta na nagma-muscle breakdown or nagma-muscle loss. Basta yun yung pagkaintindi ko hindi ko sinasabing paniwalaan nyo, nasa sa inyo na yun. Tayo na yung sabi ko, mag-analyze kung may basihan ba o wala. Kasi yun yung ginagawa kong proseso sa fitness journey ko. Wala akong parang sinusunod na isang method. Pinagalo-halo ko yung mga nakikita ko method na pwede kong i-apply sa sarili ko. Yun yung paraan ko. Last tayo na kaunti bago ibigay dito sa mga makukulit. Pagka sobrang dami kasi dito naman nila iuubos, sayang din. Kaya dito naman yung kayang umubos ng kung ano ito. Biglang nagbago yung isip. Di ba ilang lang naman? Ito kutsara. Ito sa kontrang kanin na, kanin. Ulam na. Basta yun na yun. Wala naman ako parang sa iba't ibang diet. May kanya-kanya kasi talagang tolerance yung katawan natin. Bilib din ako dun sa mga 1 meal a day or nagpapasin ng sobrang habang oras kasi kaya nila. Ibig sabihin yung disiplina nila nandun na. Kaya marami rin mga nasa bodybuilding o nagbubuhat na nagpipilap din kasi hindi nga nila kayang disiplinahin yung sarili nila pagdating sa pagkain, sa bisyo, alak, sigarilyo, at iba pa. Bagay, may kanya-kanya naman din kasi talagang goal. Yung iba, ayaw naman din talagang batak ng gusto. Ang tawag ko, ano lang, pastime.
yung pagbubuhat. Hindi na yung talagang magiging 100% feasibility. Ano na, ma-develop nila yung lakas nila, magkaroon ng kaunting hubog, okay na sila. Hindi lang natin masasisip. Kasi yun lang yung goal nila eh. Tapos ngayon, ito naman, puputulan ko naman ito para sa mga makukulit kong mga katropa. Marunong ito, tatambay rin ito rito pag nandito ako eh. Kaya obligado tuloy kong bumili ng 2 kanin para may kasali sila. Kaya minsan pag nagutom ako, mabawasan ko rin yung kanin. Ipakan ko tumata ng flying fish kasi malalaki tumata nito. Hindi lang ako sure kung may utak ba ito. Lahat ng mga parang dilis ba? Parang yung ulo mahirap pa rin kasi para mapato. Eh kung subukan nito sa mga tilapia, masarap yung utak lang eh. Okay, let's go. Ganyan naman ng kuya ng gwardiya. Tay, hindi kasi maggulo. Alawin ko muna ito para mayroon naman lasa itong kanin nyo. Parang wala naman nata kayo panlasa rin mga pusa eh. Eh wala parang pang ano sa matamis ba yun? Lumutan ko meron sinabi yung expert ng pang ano yung nasa ano ng mga pusa kaya hindi nila malasakan yung matamis. Kakaltik. Yes, yung mga kuputik.